Kuya Short and Long drove Attorney Lexus back to his house. Ako ang nag-alalay sa kanya sa passenger seat dahil hanggang noong pauwi na kami ay tulog pa rin siya. Nang makarating na kami sa bahay niya, hindi na ako pumasok pa at nagpaiwan na lang sa labas. Kalaunan ay umuwi na rin ako sa amin. Tulala ako noong kumakain at mabuti na lang din, hindi ako inusisa ng maigi ni mama at papa. Kasi baka lang lagi ang maisagot ko. Sabay kaming tatlo ni na mama at papa nanonood ng teleserye sa munti naming sala. At noong natapos na nga ang pinanonood namin, ay napagdesisyonan namin na matulog na. Inayos ko ang sarili ko sa tapat ng gate ni Attorney Lexus kinabukasan. 6:45 na ng umaga nang makarating ako sa bahay niya. At hindi pa nga lumilipas ang ilang segundo ay nagbukas na yung automatic niyang gate. Masigla akong naglakad papasok at medyo winawasiyas ko pa nga itong laylayan ng duster kong suot dahil labis na galak na nararamdaman ko sa umagang ito. Masaya lang talaga ako. Marahil ay dahil iyon sa makikita ko na naman siya. "You're 15 minutes early." Ani niya, noong pinagbuksan niya ako ng pinto. He is stuttering at siguro ay nahihiya siya sa akin dahil naalala niya yung pagdantay niya sa balikat ko kahapon. Nginitian ko lang siya ng malapad na malapad. Why are you smiling wildly? You're creeping the hell out of me." Sita niya sa akin. Nawala biglang malapad kong nginiti. Hindi man lang nag-thank you. Maliit lang ang ulo niya pero ang bigat pa rin nun sa balikat. Hinawakan ko ang balikat ko at nagkunwaring dumaing. Gusto ko lang talagang marinig na mag-thank you siya sa akin. "Do you think my head is big para sumakit ang balikat mo? Your thigh is even bigger than my head." At nalait pa talaga ako. He's only wearing a baby blue bathrobe. Halatang kakaligo niya pa lang dahil sa basa at magulo niyang buhok. He smells fresh too at marahil dahil iyon sa sabon niya. May kung anong nagbago sa mukha niya at nahinuha kong dahil iyon sa bagong shave siya. Medyo tanaw ko ang medyo mamula-mula niyang chest pero agad kong inalis ang tingin ko roon. Iyon nga lang, pumalya pa rin ako dahil pagtingin ko sa baba ay kitang-kita ko ang mabuhok niyang binti. "I'm about to get dressed." Natataranta niyang sabi. Hawak-hawak niya ang isang malaking newspaper at tasa ng kape. Kahit hindi na. What? Naipikit ko ang mga mata ko dahil sa katangahan ng sinabi ko. I mean, sige na, magbihis ka na. Malilate ka pa eh. Sinubukan kong tumawa. He looked straight at me at maya-maya pa ay nagpunta na siya sa kwarto niya. Iniwan niya sa sofa table ang kape at newspaper niya. Pinanood ko siyang magpunta roon at noong nawala na siya sa paningin ko, ay bigla akong nakahinga ng maluwag. Umiling-iling ako. Why does he need to be hot all the time? Kainis? Hala gago! Kamuntikang nang umalis ang kaluluwa ko sa katawan ko nang makita ko ang headline ng newspaper ni Attorney Lexus. Kakaupo ko pa lang sa sofa niya at iyon agad ang sumalubong sa akin. Sa ilalim ng malaking headline na nagsasabing, Star lawyer Lexus Park finally in a serious relationship, ay nakapakaskil doon ang picture naming dalawa. Kuha iyon kahapon noong sinalubong kami ng media sa labas ng bahay niya. Poker face lang si Attorney Lexus habang ako. Na-smile ha? Sigaw niya mula sa loob ng kwarto niya na may halong pangiinis. Hindi ko siya inalintana at chinek ko na lang ang cellphone ko. At gulantang na gulantang ako nang daan-daang notifications ang natanggap ko sa dami ay naghanghalos ang cellphone ko. Mula sa mga kamag-anak, kapitbahay, dating katrabaho, dating kaklase, at dating mga teachers at professors, panay ang tag sa akin sa mga links sa mga article naming dalawa ni Attorney Lexus. Eto lang naman ang mga komento nila. Mukha siyang lalaki. Ew, flat. Mukhang burikat. What? Duster ang suot niya? Ano siya? Nanay na nagpapadede? Summer ba ngayon? Lol, mukhang pupuntang beach si ate girl. Suklay-suklay din pag may time. Hoy, tantanan nyo yan. Kaklase ko yan. Dati kumakain niya ng kulangot.
Hi Deborah! Sinubukan kong basahin ang mga comments sa mga articles na nakatag sa akin. Nagdilim agad ang paningin ko. Pero agad din naman iyong nagdiwanag nang marinig ko ang isang boses. Are you ready? Tanong ni Attorney Lexus nang makababa na siya. Hindi ko alam kung anong nakain ko at agad na lumipad ang tingin ko sa zipper niya. Bukas iyon at dali-dali nga niya iyong isinara nang makita niyang nakatitig ako roon. Memorize mo lahat ng article sa law, pero palagi mong nakakaligtaan isara ang zipper mo. What a trash! Ilang araw ka kayang pumasok sa law firm na nang bukas ang zipper mo? Nakahalong baba ako sa bintana ng sasakyan niya habang binabaybay namin ang malawak na national highway. Kasabay namin ang ilang sasakyan na tumutungo sa kanya-kanyang direksyon. And unlike yesterday, sobrang maaraw sa araw na ito na kahit umaga pa lang ay pagpapawisan ka na. Stop it. Ani niya pero hindi pa rin ako napagtigil. Siguro sinasadya mo yan no, para mas maakit yung mga babae sa'yo. Naku, napakamanyakis ng style mo. Ano ba? Sita niya sa akin. Umagikik lang ako sa kinauupuan ko. Pero sa bagay, magandang style din yun. Deborah, I'm not like what you're thinking. Bakit? Ano ba sa tingin mong iniisip ko? Tanong ko sa kanya. Nag-igting lang ang panga niya. Pero gusto ko lang din mag-sorry kahapon. Sobrang nataranta lang ako kaya nakapakit ah. Yeah. Do you think I'm not embarrassed right now? Why do you keep teasing me? Depensa niya. And besides, you should consider yourself lucky. Ang daming nagkakandarapang makapato no. Pero ikaw, basta-basta mo na lang yung ginawa. Tumili ako dahil sa sobrang inis ko sa kanya. Binaba niya ako sa building ng Tipsy Magazine na 4 na kanto at 2 likod lang ang layo sa law firm niya. Tinanong niya ako kung gusto ko ba raw magpasama. Sabi ko naman, hindi. Ayos lang at huwag na rin niya akong sunduin dahil mabilis lang naman ako. After 10 minutes, babalik na agad ako sa opisina niya. Tinanong niya ako kung galit ba raw ako sa kanya at umiling naman ako. Sabay-sabing, bakit naman ako magagalit? Ikaw nga ang nagsabi na dapat maging masaya ako, right? Kasi nakapa ako, yung ano. Sigaw niya ulit sa akin. Parang hindi siya nasatisfy sa sagot ko kaya binili niya na lang sa akin na bilisan ko na lang raw at mag-ingat ako sa mga media kung mayroon man. Oo na, sabi ko sa kanya at umalis na nga siya. Uy, Deborah! Guard agad ang unang bumati sa akin nang makarating ako sa 7th floor ng building kung saan naroon ang opisina ng Tipsy Magazine. Kuya, busy ba sila ngayon? Bala ko kasing magtanong sa current job status ko kung hindi pa ba ako nasasali sa mga mali-layoff. Explain ako. Ang humble talaga nito. Sinundot niya ako sa gilid na ikinagulang tangko. Kumarap-kurap ako sa ginawa niya. Kahit nagkajowa ka na ng mayaman, gusto mo pa rin magtrabaho. Solid! Dagdag niya. Natulala lang ako sa sinabi niya. At pinapasok niya na nga ako roon. Pagkapasok ko, unang bumungad sa akin ang isang magandang babaeng sinisigawan si Ma'am Lisa. Hindi ko agad narinig kung anong pinag-uusapan nila sa kadahilan ng biglang nagkaroon ng commotion sa loob nang makita ako ng mga workmates ko. Uy, Deborah! Guys, si Deborah oh! What the fuck? Si Deborah nga! Natigil ang paninigaw ng maganda at flawless na babae nang makita niya ako. Napatingin ako sa kanya at napakurap ulit ako ng mga mata nang kinilatis niya ako mula ulo hanggang paa. Wait, why do you look familiar? Ani niya sa mataray na tono na para bang kasalanan ko pang namumukhaan niya ako. Nagbawa ko sa kanya at pilit nang umiti. Napatingin ako kay Ma'am Lisa na nakaupo sa table niya at lumapit roon. Hey, are you a writer or perhaps an editor here? Tanong ng babae sa akin. This bitch. Tinuro niya si Ma'am Lisa. Napamura ko sa aking isipan. Sa tinawag niya kay Ma'am Lisa. Demonyo lang ang pwedeng tumawag sa kanya ng ganun. Ayaw niyang ipabura ang article ng new girlfriend ni Attorney Lexus. As if it's true. How dare her, right? Ako lang ang tanging girlfriend ni Attorney Lexus.
And I just can't comprehend why this bitch and these filthy magazines keep spreading fake news. Matinis ang boses niya at maarte. By the way, I'm Sarah Lim, famous fashion blogger, influencer, and a social media celebrity. Nginitian niya ako, sabay wink sa akin. Nakasuot siya ng itim na leather tube na sobrang ikli at sobrang fit na tipong noong napatingin ako sa dibdib niyang ipit na ipit ay halos ako ang hindi makahinga. Mahaba ang pilik mata niyang hindi totoo at sobrang kapal din ang makeup niya. She looks like a doll, pero parang may mali sa kanya dahil gaya ng nirereklamo niya ay mukha rin siyang fake news, retokada. Natameme ako sa sinabi niya. Napatingin ako sa hawak-hawak niyang magazine ng tipsy at naitakip ko lang ang aking kamay sa aking bibig nang makita ko roon ang pictures naming dalawa ni Attorney Lexus sa cover. Wait. Kumurap-purap siya at kinilatis ulit ako at bago niya pa ako mamukhaan ay tuluyan ng kumaripas na ako ng takbo. Hey! Sigaw ng babae sa matinis na boses. Hinabol niya ako sa labas. At napamura pa ako nang wala na sa oras dahil pagdating ko sa tapat ng elevator ay ayaw nito magbukas. No choice ako at tinahak na lang ang hagdan pababa na sa palagay ko ay naging advantage pa sa akin dahil nahihirapan ang babae sa paghabol sa akin dahil sa taas ng kanyang takong. Oh my God, my boobs! Anas niya nang biglang lumuwa ang kanang dibdib niya sa leather tube niyang suot dahil sa kakahabol sa akin. Gusto ko pa sana mag-sorry pero ayaw ko namang magulpe, kaya nagpatuloy na lang ako sa pagtakbo. Ay, Diyos ko. Hingal na hingal akong napapahawak sa hawakan ng sliding door nang sa wakas ay makarating ako sa law firm ni Attorney Lexus. Halos 10 minutes din akong nakapatakbo. Nang makarating ako roon, ay labis na lang ang aking pasasalamat sa kung sino mang santo ang tumulong sa akin at matiwasay lang na makarating dito. Napamura pa ako nang bigla akong naumpog sa sliding door nang bigla itong nagbukas. Oh, Deborah! Si Kuya Short ang lumabas at takang-taka nga siya nang magmukha akong napapariwarang tae roon. Si Attorney Lexus? Tanong ko sa kanya habang nilalabanan ng paghihingal. Nasa loob ng office niya. Kanina ka pa hinahanap, ba't ang tagal mo raw? Ani niya at sinabi niya rin sa akin na aalis muna siya para bumili ng kape. Tinanong niya kung anong gusto ko. Sinabi ko naman na wala akong masyadong alam sa kape kasi instant coffee lang naman ang madalas kong inumin, kaya siya nang bahala. All the employees in the law firm greeted me good morning sa kabila ng pagiging abala nila sa mga kanya-kanyang trabaho. Nagbawa ko sa kanila bilang responde ng kanilang pagbati at agad na ngang nagtungo sa opisina ni Attorney Lexus. Lagot ka. Ani ni Kuya Long sa akin nang lumabas siya mula roon. Hindi ko na siya pinansin at pumasok na lang agad. Nagpipirma si Attorney Lexus ng mga documents nang madatnan ko siya roon. His poker face. At nung babatiin ko na siya, hindi ko na nagawa nang bigla siyang magsalita. My girlfriend said, it will just took her 10 minutes before she'll come back here. But it has been more than a half hour and she'll not still here. Oh, wait. Do I even have a girlfriend? Tanong niya habang nakatitig sa glass wall na nasa gilid niya. Umubo ako para mapansin niya. Napatingin siya sa akin. Sinikop ang mga kamay at kumurap ng walang kabuhay-buhay. Ano atin, ma'am? Inis kong sigaw sa kanya. Oh, sabi niya rin sa akin. Mas malakas. Sorry, natagalan lang. Pagsuko ko. And then? Buisit talaga. Paano ba kasi? Magtatanong lang sana ako sa employer ko kung masasali pa ba ako sa layoff. Pero pagdating ko roon, biglang nagkagulo dahil may babaeng gustong magpabura ng article kung saan ikaw at ako yung topic. Sabi kasi ng babae, girlfriend ka raw niya. Hindi ko naman alam na ang daming palang girlfriend. Sinugod tuloy ako. Explain ako habang sinisipa-sipa yung tiles gamit ang dulo ng doll shoes ko. That's right. Ani niya. Humalumbaba siya sa ibabaw ng kakasikop niya lang sa mga kamay.
There are a lots of women who are claiming that they are my girlfriend. Dagdag pa niya. But why are you so bothered when you are the real one? Tanong niya sa akin bilang panghuling pandagdag sa mga nauna niyang sinabi. Sa tanang buhay ko, akala ko pagtakbo lang ang nakakahingal na gawin. Pero meron pa palang iba. At iyon ay kapag nakatayo ka lang sa isang sulok at tinititigan ka ng isang gwapong nilalang habang pinapaliwanag niya sa iyo ng maigi at malinaw na sa kabila ng pagtatangkang ariin siya ng iba ay sayo lang siya. Sayo lang. Attorney Lexus, POV. He doesn't like it when Deborah blushes when he's teasing her. Or maybe he does. Pirming nakatitig lang ang mapupungay na mga mata ni Attorney Lexus sa mga papel na pipirmahan niya. Kasalukuyan siyang nakahinto sa dokumentong isang pirma niya lang ang kulang. Hindi niya alam kung bakit siya natulala ngayon. Alam niyang pag-aksaya ito ng oras, ngunit wala siyang planong basagin ng panandaliang pagliliwaliw ng kanyang isipan. Lalo pat magandang bagay ang binabalik tanaw niya ngayon. The real one? Hindi mo naman ako totoong girlfriend eh. Sagot sa kanya ni Deborah kanina para sa sinabi niyang bakit pa siya mababahala na maraming nagpaproklamang nobya siya ng iba kung ito naman ang nasa harap niya ang totoo. But I hired you as one. Explika niya rito. Oo nga, pero ganin pa rin yun. Pretend pa rin. Responde nito. Why? Do you want me to turn this one into something real? As if naman kaya mo. Tumawa ito. Ikaw na nga ang nagsabi. Di ba? Wala kang planong mag-asawa, pati magkapamilya. Sana hindi ka na lang pala nag-attorney. Sana naging pari ka na lang pala. Hindi na nakayanan ni Attorney Lexus ang panunukso nito sa kanya, kaya tumayo na siya mula sa pagkakaupo at walang kasing bilis na nilapitan si Deborah. The next thing he knew, nakahawak na siya sa pisngi nito at anytime ay hahalikan niya na ito. Deborah, ayaw ko yung hinahamon ako. May pagbabanta sa boses niya, ngunit hindi niya maiwasang mapatitig pa ng mas matagal sa mga labi nito. Ano ba? Sigaw ni Deborah sa kanya. Napunta sa kanilang dalawang atensyon ng buong law firm. Nasa loob sila ng opisina niya, pero dahil glass ang wall niyon at hindi rin naman soundproof, ay nagsiliparan ang tingin ng mga naroon sa kanila. Be thankful that you're inside my firm, kasi kung wala lang tayo dito. Lagot yung labi mo sa akin. Bulong niya rito. Sinipatan siya ni Deborah at sinipa sa tuhod. Aray! Daing niya rito dahil sa sobrang sakit ng pagkakasipa nito sa kanya. Attorney, ito na po ang kape ninyo. Amerikano. Nabalik lamang ni Attorney Lexus ang kanyang sarili mula sa pagkakabalik tanaw nang pumasok na si Short sa kanyang opisina. Tangan-tangan ang kapeng ipinabili niya. Uminom siya agad para mahimasmasan. Peh! Naibuga naman niya ang kape sa mukha ni Short. Hindi niya namalaya na sobrang init pa pala nito. Sorry. Okay lang po, attorney. Pilit na tumawa si Short. Where's Deborah? Tanong niya rito as he handed him some tissues. Nandyan lang po. Kausap yung mga babae niyong empleyadong chismosa sa receiving area. Tumawa si Short at nagpunas ulit ng muka. You mean sina Stephanie, Joanne at Angelina? Those girls who cannot just shut their mouth when you disclose something important on them? Tanong niya. Opo. Dali-daling naglakad si Attorney Lexus palabas ng opisina niya. At bago pa nga siya makalagpas sa hallway ay tumigil na siya sa pader nang marinig niya na ang usapan ng ilang babae sa receiving area. Kasama niyon si Deborah. He tried to eardrops at them. Gwapo naman siya ah. Mayaman pa. Bakit hindi kayo nagkakakrush sa kanya? Tanong ni Deborah sa mga ito. Anong hindi crush? Walang babae dito sa office na hindi siya crush. Kahit yung mga lalaki nagkakakrush nga rin sa kanya eh. Tumawa ang mga ito. Naipikit na lang ni Attorney Lexus ang mga mata niya. He hates it very much when others talk about him. Lalong-lalo na kung mga empleyado niya. Bakit hindi niyo siya ginawa?
Uso ngayon ang babae nagpa-first move. Turan ni Deborah. Napataas siya ng kilay. Is she like that? Tanong niya sa isipan niya. Siya ba lagi ang nagpa-first move sa mga lalaki? But Deborah doesn't look one. Hula nga ni Attorney Lexus, hindi pa ito nagkaka-boyfriend. We just admire Attorney Lexus so much na kahit kating-kati na kaming lahat na magpapunit sa kanya ay hindi pa rin namin ginagawa dahil iyon nga, sobrang taas ng tingin namin sa kanya. Si Stephanie iyon. Mas higit pa sa crush ang nararamdaman namin sa kanya. Si Angelina naman. Yes, respect. We respect him so much. At si Joanne. Napangisi bigla si Attorney Lexus at nagtatago lang sa pader. He felt that his ego was boosted. Well, except for the fact na nalaman niyang marami palang tao rito sa law firm niya na gustong magpapunit sa kanya, pati na nga mga lalaki. Attorney. Dumating bigla si Attorney Concept sa gilid niya, isa sa mga junior attorney niya. Shh! Pagpapatahimik niya rito. Inilagay niya ang kanyang hintuturo sa kanyang nakangusong labi. Sumang-ayon si Attorney Concept at ginaya lang ang ginawa niya. Pasign lang po ng document na to. Pabulong nitong sabi. Dali-daling pinirmahan ni Attorney Lexus ang mga documents na dala-dala nito. Shh! Umalis ka na. Pagpapaalis niya rito. Attorney Concept, one of his cutest attorney, smiled at him wildly. Maya-maya pa, nagpapi-eyes ito. I love you, attorney. Turan nito sabay halik sa kanya. Ay, ano ba? Sita niya rito. Hindi niya alam kung bakit iyon ginawa ni Attorney Concept. Ngunit nang makita niya ang documents na dala-dala nito, ay nanghina na lang siyang bigla. He had just signed the confirmation documents para sa releasing ng Christmas bonus ng mga empleyado niya na dapat sa susunod na linggo niya pa sana pipirmahan. Hahabulin pa sana niya ito, pero hindi na nagawa nang hindi niya namalayang nakalagpas na siya sa hallway. Deborah, Dax ba si Attorney Lexus? Oo nga, Deborah. Ilang inches? Kaya ba ng isang kamay lang? Na-blowjob mo na ba? Ano? Kinaya ba ng lalamunan mo? Oo. Feel ko Dax siya. Umagikik ito na hindi na sinagot ang ibang tanong. Nasa gilid na siya ni Deborah at ng mga kausap nito at iyon pa talaga ang narinig niya. Pinirmahan na ni Attorney Lexus ang Christmas bonus natin. Approved na! Sigaw ni Attorney Concept sa gitna. Pakiramdam bigla ni Attorney Lexus ay na-double kill siya sa pagkakataong ito. Oh, kanina ka pa riyan? Tanong ni Deborah sa kanya. Nagsialisan biglang mga kausap ni Deborah nang makita siya ng mga ito. Mahina at halos maiyak-iyak niyang sita rito. Why are you making everything awkward for me? Naghihinagpis siyang tanong. Huh? Anong ibig mong sabihin? Tulalang mukha lang ang sagot ni Deborah. Ah! Natawa ito bigla. Narinig mo ba yung pinag-uusapan namin? Bakit? Totoo naman na. Dax ka naman talaga. Napakaswerte ko nga, di ba? Napahinuhod na lang nang wala sa oras si Attorney Lexus. Tawang-tawa si Deborah sa kanya. Attorney Dax! Attorney Dax! Pag-iinis sa kanya nito. Nagkaroon ng lunch gathering ang company ni Attorney Lexus sa So Jong Min Resto. Ang resto na sa gabi ay nagiging bar at ang pangalan ay Deterdiente Barista na paborito ring tambayan ng mga kaibigan ni Attorney Lexus. Ang Professional Boys Club. Kasama niya si Deborah at sa katunayan ay katabi niya ito ngayon. Dahan-dahan lang. Utas niya kay Deborah. Untag niya kay Deborah na kasalukuyang walang habas na kumakain ng braised pork ribs. Tinawanan lang siya nito. Attorney Lexus, saan po ba i-held ang Christmas party natin? Tanong ng mga isa sa mga empleyado niya. Kakarating lang din ang apat niyang junior attorney at umupo na nga rin ito
sa mga dulong gilid ng mahabang mesa. Well, it's all up to you. I'm just here to finance it. Sagot niya. Naghiyawan ulit ang mga empleyado niya at habang nagkakagulo roon, napatingin lang siya kay Deborah na nasa tabi niya. Kumakain pa rin ito ng walang habas. Hindi ka pupunta? Tanong ni Deborah habang puno ang bibig ng pagkain. Deborah! Deborah! Panay ang pagtawag ng mga empleyado niya kay Deborah. Whisper at her not to ask him that thing. Attorney Lexus never joined the Christmas party. Hindi rin ito nagdidiriwang ng Pasko. KJ mo naman? Sabi ni Deborah sa kanya. Mas lumala pa ang pagsisita ng mga empleyado niya rito. Feeling loner? Dagdag pa nito. Loner ka ba? Tanong nito. He doesn't want to tell her that his mother died during a holiday season like this, and that his father, after a year that his mother died, also bids goodbye on him at the same month of December. Bakit? Because of a tragic past? Tanong ni Deborah sa kanya habang ngumangat-ngat ng braced ribs. Mabuhay ka sa kasulukuyan. Huwag mong parusahan ang sarili mo sa mga bagay na natapos na. Okay ba yon, Attorney Dax? At tumawa pa ito. He doesn't like it when she looks stupid. Or maybe he does. Ay, Deborah. Tawag niya rito nang hindi niya nakayanang kababuyan nito. He's not hurt with what she said. Dahil habang nagsasalita ito kanina, ay tumatugos lamang ang mga sinasabi nito sa parehong taingan niya. And the reason why was that he's more focused on the dirt on her face. Attorney Lexus has an extreme obsessive-compulsive disorder na kapag nakakakita siya ng kahit katiting na dumi o disorder sa kanyang paligid, ay doon nafo-focus ang atensyon niya. Anito, namimilog ang masiglang mga mata, puno pa rin ang bibig. Kumuha siya ng tissue at pinunasan ng stain sa gilid ng labi nito. Kumurap-kurap si Deborah sa ginawa niya. Eat neatly, will you? Bumalik siya sa pagkain. Attorney Lexus? Tawag ni Deborah sa kanya. Nilingon niya ito. May kanin sa gilid ng bibig mo. Anito, kinapa niya ang gilid ng labi niya pero wala siyang naramdaman kahit anong kanin doon. Dito oh. Tinuro iyon ni Deborah, sa kanan pala. Ako na nga. Lumapit si Deborah sa kanya at pagkatapos ay tinanggal ang kaning dumikit sa gilid ng labi niya. Inalis ni Deborah sa dulo ng sariling hintuturo ang nakuhang kanin at pagkatapos ay kinain. Natulala si Attorney Lexus sa ginawa nito. Para sa kanya, nakakadiri ang ginawa ni Deborah. But why does it melt him? He doesn't like it when Deborah blushes when he's teasing her. Or maybe he does. He doesn't like it when she looks stupid. Or maybe he does. He doesn't like her. Or maybe he does. Deborah giggles. Lumakas ang pagpintig ng puso ni Attorney Lexus. Napatanga siyang nakatingin kay Deborah. Deborah giggles again. He doesn't like her. But why doesn't he? Back to Deborah's POV. Pagbalik namin sa law firm, halos hindi na ako pinansin ni Attorney Lexus dahil sa sobrang pagiging busy niya. Wala siyang case ngayon kaya sa opisina muna siya mananatili. Hindi ko na rin siya inistorbo roon dahil mukhang ang dami niya pang kailangang basahin at pirmahan. Kaya mas pinili ko na lang dito lang kasama ang mga empleyado niya. May mga staff siyang hindi masyadong busy at iyon nga ay sina Stephanie, Angelina at Joanne na administrative staff sa receiving area na siya ring nakachismisan ko kaninang umaga. Pinag-iusapan niyo mga girls. Biglang sumulpot si Attorney Concept sa usapan namin. May dala-dala siyang documents at paniguradong magpapa-photocopy siya rito sa amin. Sa receiving area din kasi madalas nagpapa-photocopy ng document ang mga staff dahil nandito lang ang tatlong naglalakihang photocopier. Venue ng Christmas party, may alam ka ba? Tanong ni Stephanie. Kinuha ni Angelina ang documents ni Attorney Concept at tinanong kung ilang copy. 4, sagot ni Attorney Concept.
Kinilig si Angelina at panay lang ang panunundot ni Joanne sa kanya. Sa nakikita ko, crush nilang dalawa si Attorney Concept. Kinindatan niya ang dalawang babae at nagsitilian nito. Nagkamot si Attorney Concept ng batok. Wala eh. Wala ka palang kwenta. Ani ni Stephanie na medyo mataray talaga. Grabe naman to. Kinuha na ni Attorney Concept ang documents kay Angelina at Joanne. He thanks them. Tumigil ang mga ito at bago pa makaalis si Attorney Concept, ay nilingon niya muna ako. Deborah, ang sabi ni Attorney Lexus, pumasok ka raw sa opisina niya by 3 p.m. Sabi niya sa akin. Nagpatingin ako sa relos ko. Kakaalas 2 pa lang ng hapon, may 1 oras pa ako. Okay, sabi ko at umalis na siya. Pero bago iyon ay kinindatan niya ulit ang dalawang babaeng kanina pa kilig na kilig. That jerk. Sabi ni Stephanie. Galit ka ba sa kanya? Tanong ko sa kanya. Magkatabi lang kaming nakaupo sa receiving table habang si Angelina at Joanne naman ay nakatayo sa harap namin at nag-aabang lang ng mga staff na gustong magpa-photocopy. He's my ex. Pag-amin ni Stephanie. Huh? Talaga? Nagitla ako. Napatingin ulit ako kay Attorney Concept na ngayon ay sa wakas natapos na sa pagpapirma ng documents at nakikipagharutan na sa sofa kasama ng 4 pang junior attorney sa law firm na ito na sina Attorney Jude, Brute, Dex at Jordan. Magkakaedad lang sila at magkakaheight. Kaya mukha silang mga magkakapatid. They are brutally handsome too, kaya ang sarap nilang panoorin. Gaya ng observation ko noon pa, si Attorney Concept ang pinaka-cute at may pinakamalakas na appeal sa kanila, kaya hindi nakakapagtaka na ang daming nahuhumaling sa kanya rito. Pero bakit kayo naghiwalay? Tanong ko kay Stephanie. Dahil idol niya raw si Attorney Lexus. Huh? Natanga ako. Hanggat hindi raw ito nagkakanobyo, hindi raw siya magko-commit sa kahit kanino. Nalaglag ang pangako sa sinabi niya. Okay, gets ko na. Sa sobrang taas ng tingin ng mga tao rito kay Attorney Lexus. Pero ang gawin siyang santo, sa palagay ko ay labis na. Hindi ko na nakayanan ng pagpapalipas ng oras at nang dumating na nga ang 2:58 ay pumasok na ako sa office niya. I think I have to reprimand him na ayusin niya ang mga desisyon niya sa buhay niya dahil marami ang tumitingala sa kanya na handang sundin kung ano man ang gagawin niya. It's not yet 3. Ani niya habang nagbabasa pa rin ng mga documents. Naipikit ko ang aking mga mata. 2:59 na nang umapak ako sa tiles ng opisina niya. Lumabas ako saglit at mag-agap na hinintay na mag-3. Papagalitan ko pa sana siya dahil sa pagiging sobrang istrikto niya. Pero hindi ko na nagawa nang may sinabi siya sa akin. Are you free tonight? Pagod niyang tanong. Ayan na naman yung trademark niyang pagod na pagkurap ng mga mata na sasabayan ng pagsikop ng mga kamay niya sabay hahalong baba roon. Bakit? Malditang tanong ko. Na-excite bigla. Ano kaya meron? Prepare yourself. Get dressed. Magpaganda ka. We're coming to a ball. Explika niya. Talaga? Bigla akong nataranta. Huli kong attend ng ball, AJS prom pa, at sobrang tagal na nun. Tumango siya. Bliss Hotel, 9 p.m. sharp. Hindi mo ko susunduin? Tanong ko sa kanya. Sadly, I must finish this today. Napatingin ako sa tambak na documents sa mesa niya. Hindi ka pa ba pagod? Kaninang umaga pa yan ah. Tanong ko, naawa ko bigla sa kanya, ang antok-antok na ng mukha niya. Pagod na. Pag-amin niya. Di tigilan mo na yan. Natawa lang siya. Oo, kung hindi pwede, ipagawa mo na lang sa iba. Dagdag ko. They're not mine. Huh? Nalito ako sa sinabi niya. I mean, they can't sign for me. These documents need my real signature. Di pirmahan mo agad. Sabi ko.
Binabasa niya pa kasi ng paulit-ulit ang mga pipirmahan niya pa lang. You're just really simple-minded. Are you? Ani niya. Bakit? Masama bang maging simple-minded? Tanong ko. If you're an attorney, yes. One mistake of signing a document and you might just turn everything into shit. Bakit ka pa kasi nag-attorney? Tanong ko habang hindi nakatingin sa kanya at nakaharap lang sa glass wall. Nagpari ka na lang sana talaga. Ayaw mo rin naman palang mag-asawa. Ano ba? Sigaw niya sa akin at dahil doon ay lumabas na ako ng opisina niya bago niya pa ako mabato ng kahit ano. Bol? Yan ang susuotin mo? Tanong sa akin ni Maris na ikinatulala ko. Doon ko lang din kasi natanto na wala pala akong may susuot. Nasa fried chicken stall niya ako at kahit malapit ng gumabi ay nagpipirito pa rin siya. Naglalaro si Brent sa cradle nito kaya maayos niyang nagagawang trabaho niya. Saglit lang. Umupo ako katabi ng cradle ni Baby Brent sabay kinuha ang cellphone ko sa sling bag at tinawagan si Attorney Lexus. Nagpalitan na kami ng number noong una naming pagkikita. Kaya nagawa ko na siyang i-contact at ito ang first time na tatawagan ko siya. Why? Is this about the dress? Isang ring pa lang, sinagot niya na ako at medyo natulala pa ako kasi kahit wala pa akong sinasabi sa kanya, ay alam niya na ang nasa isip ko. Hindi. Pagtanggi ko. Napatingin ako kay Maris. Nagkasalubong ang mga kilay niya dahil sa pagtanggi ko. Gusto ko lang itanong kung if you're at exactly. Huminto siya saglit as he stressed the word exactly. Sharp 9 p.m. Then there's a great chance na magkikita tayo sa labas. Hoy! Sita ko sa kanya. May sa demonyo ka ba? At nalalaman mo kung anong iniisip ko? Dagdag ko, kaso binabaan niya lang ako ng tawag. Noong wala ng customer si Maris ay sinamahan niya na akong magpunta sa ukay-ukay para bumili ng dress. At syempre, sinama na rin namin si Baby Brent. Ako ang tiga-bit-bit sa kanya habang si Maris naman, tiga-pili ng masusuot ko. At the end, napili namin iyong kulay green na dress na gawa sa silk. Halos ayaw ko pa iyong kunin dahil umabot iyon ng 500 pesos. May slit sa gilid niyon at lagpas tuhod ang cut. May strap na gaya ng sa spaghetti at kung tutuusin ay mukha lang iyong duster na pinapasosyal. Si Maris na rin ang nag-makeup sa akin at nang matapos ay nagpunta na ako sa Bliss Hotel. Lula ng taxi na madalas ay hindi ko naman sinasakyan dahil sa sobrang mahal ng singil. 9 p.m. ako nakarating doon at labis nang ikinainis ko dahil lagpas ako ng 2 minuto. Mabuti na lang din at nakita ko si Kuya Short sa labas na siyang nagsabi sa akin na nasa loob na si Attorney Lexus. Deborah, sigurado ka ba sa suot mo na yan? Tanong niya sa akin. Bakit naman? Balik ng tanong ko sa kanya. Mukhang hindi yan magugustuhan ni Attorney. May pag-aalalang sabi niya sa akin. So paano yun? Alangan namang maghubad pa ako rito. Hindi naman siguro. Sige, kita na lang tayo mamaya. Kumaripas na ako papasok ng hotel. Mabuti na lang din at naroon na ang pangalan ko sa guest list. Kaya diretso na ako agad. At noong nasa mismong venue na ako sa 7th floor, ay nahinuha kong tama nga ang sinabi ni Kuya Short. Dahil bukod sa hindi magugustuhan ni Attorney Lexus ang suot ko, ay tiyak na hindi rin ito sasang-ayunan ng iba. Kung bakit? Dahil the whole venue covered with silk green. Mula sa carpet at sa table clothing, sa napkins, sa mga kurtina, sa bintana at pati na sa mga bandirita sa taas ay katulad ng suot kong kulay. Oh my God. The whole crowd stops and grabs when they saw me. At hindi lang iyon ang nagpatanga sa akin. Dahil may isang pamilyar ding babayang lumapit sa akin na biglang vinidyohan ako sabay sabing, So bitch, you're here. And it was Sarah Lim, yung famous fashion blogger, influencer and a social media celebrity na naka-enkwentro ko lang naman sa Tipsy Magazine na nagpapabura ng article namin ni Attorney Lexus na siya ring nagkiklaim na girlfriend siya nito.
Dati hindi ako naniniwala na mayroong right timing at wrong timing. The only thing I believe is that there are only events. But with what's happening right now, naniniwala na akong mayroon ngang distinction ang mga kaganapan. Na mayroong buenas at mayroong malas. Kasi kung wala, bakit sa dinami-dami ng kulay na pwede kong mapili kanina na susuotin ko ay naging katulad pa ito sa kulay ng venue kung saan ako dadalo? At bukod pa sa distinction ng mga kaganapan, ay naniniwala na rin akong mayroon itong antas. Medyo malas, talagang malas at pinakamalas. Dahil kung wala, bakit hindi pa naging sapat na mga estranghero lang ang makikita sa kamalasan kong ito? Bakit may dumagdag pang karibal ko? Bitch, smile ka! Live to oh! Sabi sa akin ng Sara na yun, habang nakatutok sa akin ang cellphone niyang naka-on ang flash sa likod.